Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. So the title of our sermon is The Child of Christmas. So taken from Isaiah chapter 9 verses 1 to 7. So ang focus natin dito ay yung verse 6. Ang sabi dun sa verse 6, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Alam po ninyo, ito yung isang verse na iniiwasan ng mga kaibigan natin na INC. Kasi hindi nila maipaliwanag bakit itong prophecy kay Jesus Christ binanggit na siya ay mighty God and everlasting Father. So, mahirap ipaliwanag ito ng mga hindi naniniwala na si Kristo ay hindi Diyos. So, the child of Christmas. Now, let's go to the introduction. Ano ba ang introduction nitong Isaiah? Bakit ba naisulat yung libro ng Isaiah? Ang libro po ng Isaiah, makikita po natin, yan ay nandoon sa verse 4 ng chapter 1. Basahin nga po natin. Ang Isaiah ay isinulat sa panahon ng takot at rebellion sa Diyos. Let us read verse 1 to 1, chapter 1, verse 4. 1, 2, 3. Sila ay bansang makasalanan, mga taong punong-puno ng kasamaan, lahi ng mga gumagawa ng masama at mapaminsala. Itinakwil nila at kinutya ang Panginoon, ang banal na Diyos ng Israel, at siya'y tinalikuran nila. So can you imagine, ang lupit, ang bigat ng kalagayan ng Israel. Sabihin, parang isipin mo na lang na ang sabi dito, isang lahi na punong-puno ng kasamaan. Hindi lang sinabi na isang lahi na masama, kundi punong-puno ng kasamaan. Gumagawa ng masama at mapaminsala. Hindi lang yon, itinakwil nila at kinutya ang Panginoon, ang banal ng Diyos na Israel, at siya'y tinalikuran nila. So makikita po ninyo, ito yung background ng libro ng Isaiah. So, ibig sabihin dito, may banta ng digmaan, may kadiliman sa bayan, dulot ng korupsyon, at may kawalan ng pag-asa sa leadership dahil sa kawalang kalidad ng mga leaders. Alam niyo mga kapatid, yung mga leaders sa bawat bansa, sa bawat gobyerno, sumusunod lang sa kalidad ng leader yung kanilang mga miyembro. Naniniwala po kayo doon na ang tagumpay ng isang organisasyon, malaking porsyento po dyan, nakadasalalay sa anong klaseng leader yung namumuno sa kanila. Sa panahon po ng Isaiah, yung mga namumuno po sa bayan ng Israel ay karaniwan ay masasama o tumalikod sa Diyos. Ngayon, dahil ito po yung pinaka-background na napakadilim ng kalagayan dahil sa kasalanan, biglang pumutok ang liwanag. Tingnan niyo yung Isaiah chapter 9 verse 2. Basahin natin, sabay-sabay. Nabubuhay sa kadiliman ang mga tao roon. Ngunit, makakakita sila ng matinding liwanag. Kahit nasa kadiliman sila at natatakot mamatay, maliliwanagan sila. So, tingnan po ninyo, na kahit na napakadilim ng kalagayan ng Israel, dahil sa sobrang kasamaan nila, ang sabi dito, maaawa pa rin ng Diyos sa kanila at bibigyan sila ng pusikit na liwanag. The light will shine in the darkness, and the darkness can never extinguish it. So, ito po mga kapatid, ay propesiya patungkol po kay Jesus Christ. So, according sa propesiya, ay mayroong isang batang isisilang. Dito na po yung ating pag-aaral na magsisimula. Ang sabi po dito sa Isaiah chapter 9 verse 6, sa wikang Tagalog,
Basahin nga po natin, 1, 2, 3. Ipapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. So tingnan po ninyo, yung batang ipapanganak na according sa propesiya, mayroon pong apat na may mabigat na katangian. Kahangahangang tagapayo, wonderful counselor, makapangyarihang Diyos, mighty God, walang hanggang Ama, everlasting Father, at Prince of Peace. So, kung titingnan po ninyo, hindi ito akma sa isang ordinaryong tao. Kaya po, ang binabanggit po dito ay propesiya patungkol kay Jesus Christ. Ngayon, ang tugon ng Diyos sa kadiliman, mga kapatid, ay isang sanggol. So makita po ninyo, hindi programa ang sagot ng Diyos sa kadiliman sa Israel. Hindi politika ang solusyon sa problema sa Israel. Hindi sistema ng pag-asa, kung hindi isang sanggol na magiging hari sa Israel. So, the Christ child. So in Isaiah chapter 9 verse 6, sapagkat isinilang isang sanggol na lalaki para sa atin. So dito po natin mai-connect yung 1:3:16 dahil yun pong propesiya sa Isaiah chapter 9 verse 6, natupad ito 700 years after nung lumabas yung John chapter 3 verse 16. Naunawaan po natin. So, yung prophecy na isinulat doon sa Isaiah chapter 9 verse 6, 700 years pa ang tumagal bago natupad. Naunawaan po natin. According sa Galatia 4:4, sa kapuspusan ng panahon, ang pangako ng Diyos ay natupad. Pag sinabing kapuspusan, in the fullness of time, or in the perfection of time. Sa pinakatamang panahon, ang pangako ng Diyos ay natupad. So tandaan po natin, ang pangako ng Diyos, ito po hindi nauuna o nahuhuli. Ito ay laging eksakto. Kahit sabihin pa natin na ang tagal naman, 700 years bago natupad. Kasi ganun katindi yung kasalanan ng Israel. Dahil tumalikod sila sa Diyos. Sobrang sama nila. Kaya nga, ang sabi ko nga po sa inyo, yung aklat ng Malakay, the last book in the Old Testament, and then yung Matthew, the first book in the New Testament, ang pagitan ng Malakay at ng Matthew ay 400 years. Ibig sabihin, 400 silent years. Walang propeta, walang propesiya, walang revelasyon galing sa Diyos sa loob ng 430 silent years. Bakit? Nagalit ang Diyos sa Israel. Nagtampo ang Diyos sa Israel. Kagaya din po natin, mga kapatid. Uulitin ko yung sinabi ko noong nakaraang linggo. Huwag mo nang hintayin na masagad mo yung pasensya ng Diyos sa iyo. Kasi kapag nasagad mo yung pasensya ng Diyos sa iyo, darating ang panahon, kahit lumakad ka ng paluhod, kahit lumuha ka ng bato, kahit mag-fasting ka ng 40 days, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Bakit? Nasagad mo yung pasensya ng Diyos. Naunawaan mo natin. Kaya hanggat may pagkakataon pa, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Hanggat bukas pa yung palad ng Diyos, hanggat hindi pa nagtatampo si Lord sa iyo at kinakausap ka pa ng Holy Spirit, abay, magsisi ka na. May kausap ako nung isang araw na miyembro natin na matagal na hindi na naka-attend ng church, more than a year.
Minit ko talaga siya dito sa Kenny Rogers. Nangusap ang Holy Spirit sa akin. Sabi ko, Brad, kumusta ka na? Magkita kaya tayo? Sige po, Pastor. Sige po, sagot ko po, yung treat, I will treat you, Pastor. Sige, kita tayo sa SM Bal, treat ko, kain tayo. So kumain kami sa Kenny Rogers. Nito lang, nakaraang a few days ago. Pero ang sabi niya sa akin, alam niyo po, Pastor, kahit pa paano, nakukonsensya pa ako. Kasi ang ikinakatakot ko, yung mawalan na ako ng konsensya sa ginagawa kong mali. Sabi ko, yan ang huwag na huwag mong hahayaan na mangyari sa iyo. Dahil magpasalamat ka, nakukonsensya ka pa. Ibig sabihin, nakukonsensya ka pa, may pag-asa ka pa na humingi ng tawad at magbago. Kasi kapag dumating yung punto na nasanay ka na gumawa ng kasalanan, yung konsensya mo matatabunan na at humanda ka dahil sunod-sunod na palo na ang ibibigay ng Diyos sa iyo. So, balik tayo dito na sa John 3:16, ang sabi dito, kabisado natin itong lahat, pero basahin na rin natin, 1, 2, 3. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung John 3:16 is the fulfillment of Isaiah chapter 9 verse 6. And not only that, in Romans chapter 6 verse 23, basahin din po natin, 1, 2, 3. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Okay. Ngunit, ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, ibig sabihin, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kapag yung kasalanan mo, hindi mo na ihingi ng tawad sa Diyos, makakaranas ka ng dalawang klase ng kamatayan. Kamatayang pisikal at kamatayang espiritual, walang hanggang kamatayan doon sa impyerno. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito hindi makukuha sa relihiyon. Ito hindi makukuha sa mga paluhod-luhod. Ito hindi makukuha sa pagpupunas mo ng panyo, sa mga rebulto. Kundi ito'y makukuha mo sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Naunawaan po natin, mga kapatid. Okay. So, tanong, bakit isang sanggol ang tugon ng Diyos sa pagdurusa at kaguluhan sa Israel sa panahon ni Isaias? Na itanong niyo po ba yon? Bakit isang sanggol? Bakit hindi isang leader ang pinadala ni Lord? Okay. So, ito po yung sagot. Dahil nais ipaunawa ng Diyos na nauunawaan niya ang kanilang pagdurusa at nais niyang ipadama sa bayan ng Israel ang kaniyang pagmamalasakit. Okay. Ang kailangan ng Israel ay hindi mahusay na leader, kung hindi isang tagapagligtas sa kanilang kasalanan na siyang nagdulot ng kanilang labis na kaguluhan. Tandaan po natin, mga kapatid, yung kaguluhan na nangyayari sa pamilya natin, yung kaguluhan na nangyayari sa buhay mo, yung kaguluhang nangyayari sa, halimbawa, sa pag-aaral mo, sa trabaho mo, o sa ministry mo, yan ay bunga ng kasalanan. Tandaan natin na kung ikaw, may mga ginagawa kang kasalanan na hindi mo hinihingi ng tawad sa Diyos, bagkus ay pinagtatakpan mo pa, yan ay magbubunga ng kaguluhan. At hindi lang isang kaguluhan yan, magkakabuhol-buhol yung kaguluhan na yan sa buhay mo. At ang kailangan mo, humingi ka ng tawad sa Diyos, isa-isa, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Isa-isahin mo. At unti-unti, mararamdaman mo yung pagsasaayos ng Diyos sa buhay mo. Hindi agad-agad. Tandaan natin,
Kung magulo ang buhay mo, hindi agad-agad na kinabukasan na humingi ka ng tawad sa Diyos, paggising mo, everything is well. Hindi po ganon. Kung hindi, sa bawat araw na darating sa buhay mo, kung ikaw ay hihingi ng tawad sa Panginoon, unti-unti, aayusin ng Diyos yung gulo sa buhay mo. Naunawaan po natin, mga kapatid, kailangan lang nating magpakababa sa harapan ng Diyos. Now, basahin po natin ito. Maganda tong naisulat na ito. Okay, 1, 2, 3. If our greatest need had been information, God would have sent us an educator. If our greatest need had been technology, God would have sent us a scientist. If our greatest need had been money, God would have sent us an economist. If our greatest need had been pleasure, God would have sent us an entertainer. But our greatest need was forgiveness. So God sent us a Savior. Naunawaan po ninyo, in Tagalog, pilitin nating Tagalogin. Kung ang mabigat o pinakadakilang pangangailangan natin impormasyon, dapat ang ipinadala ng Diyos ay isang educator o isang teacher. Kung ang pinakadakila nating pangangailangan ay teknolohiya, dapat ang pinadala ng Diyos ay isang scientist. Kung ang pinakadakila nating problema ay pera, dapat ang pinadala ng Diyos isang ekonomista. Kung ang pinakadakila nating problema o pinakamabigit nating problema ay yung kasiyahan dahil malungkot tayo, dapat ang pinadala ng Diyos isang entertainer, yung lagi tayong pinapatawa. Pero ang pinakadakilang problema natin ay kasalanan, kapatawaran. Kaya ang pinadala ng Diyos ay isang tagapagligtas mula sa kasalanan. Naunawaan po natin. So, ang sabi doon sa verse 9, chapter 9, verse 6, ibibigay sa kanya ang pamamahala. So, itong batang ito na ibibigay ng Panginoon, according sa propesiya, sa kanya iaatang, sa balikat niya iaatang ang pamamahala. So, isa itong propesiya na darating ang takdang panahon na si Jesus ang maghahari sa buong sangkatauhan at papalitan niya ang lahat ng masasamang pamamahala ng mga masasamang mga hari at leader ng mga bansa. So, ano pong ibig sabihin yan? Time will come, no? Time will come at malapit na pong dumating yung panahon na si Jesus ang pinakamagiging leader sa buong mundo at iwawasiwas niya lahat ng mga masasama at mga korap na mga leader ng gobyerno. Sa Pilipinas po, ramdam natin yan. Tama po ba? Madalas ko ang masabi, hindi naman pala tayo mahirap na bansa. Kung hindi lang korap ang gobyerno natin, sana kasing yaman tayo ng South Korea or ng Singapore. Nagkataon lang, sobrang korap, sagad sa buto ang kasamaan ng maraming mga politiko sa ating bansa. Naunawaan po ninyo. At salamat na lang mga kapatid dahil ito pong si Mayor Vico Soto. Marami pong nangangarap na sana siya yung maging ating future president. At kahit ako, nangangarap ako at ipinapanalangin ko na sana ingatan ng Diyos si Mayor Vico hanggang sa panahon na pwede na siyang umupo bilang presidente. Kasi yung edad niya bata pa. Siguro mga 8 or 9 years pa bago siya maging eligible for candidacy as our president. Pero sa ngayon po,
maraming naiinggit na sa Pasig. Dahil ang Pasig po ay talagang napakaunlad na bansa, na bayan, na according to recent survey, fourth richest in the Philippines with 53.72 billion in assets. Despite of lowered taxes, naintindihan po ninyo, napakababa ng taxation sa Pasig. Sa kabila ng napakababa ng taxation sa Pasig, ang taas ng kanilang revenue. Isipin nyo na lang, yung mga tricycle driver, walang prangkisa. Samantalang, dito po, alimbawa, dyan sa kabilang street, may nakapagsabi sa akin, ang prangkisa ng tricycle driver dyan sa kabilang street, 200,000. Tricycle lang yun. Dito po sa atin, sa labas dyan, nasa 15 to 20,000 yung prangkisa ng isang tricycle. Samantalang sa Pasig, libre, walang bayad yung prangkisa. At sa kabila niyan, 53.72 billion pesos ang kanilang revenue. Pwede naman pala. Naintindihan ninyo? So, kaya nga, maraming nagsasabi na sana ay ito na talaga yung maging presidente natin. Kaya lang, mga kapatid, kahit gaano yung pag-asa natin na maging future president, si Vico ng Pilipinas, na siyang mag-aangat sa kahirapan ng Pilipinas, ang tao nagbabago. Naunawaan po ninyo. Hindi natin alam 8 years from now, 9 years from now, kung buhay pa si Mayor Vico. Or kung hindi pa rin nagbabago yung kanyang ugali, na sana nga ay huwag magbago. Pero ang tunay na hindi nagbabago ay ang Diyos. Naunawaan po natin. Kaya nga, there are 4 characteristics of the child of Christmas based on Isaiah chapter 9, verse 6. Una, He is wonderful counselor. Ibig sabihin, yung ipapanganak na sa propesiya, yung sa John chapter 3, verse 16, He has supernatural wisdom. Ang kanyang katalinuhan ay talagang sukdulan na napakataas, napakatalino. He knows us inside out. Naniniwala kayo? Kilala kayo ng Diyos. Paano mo malalaman na kilalang kilala ka ng Diyos? Sige nga. Ito, Matthew chapter 10, verse 30. Alam ng Diyos, bilang ng Diyos, ang hibla ng buhok mo. Ilan sa inyo, ginawa niyong bisyo habang nanonood kayo ng TV, binubilang niyo yung hibla ng buhok ninyo. 1, 2, 1,000, 1,002, 2,000. Merong ganon? Wala Pero tingnan po ninyo, natuwa ako nung nabasa ko to Mateo 10:30. Bilang ng Diyos yung hibla ng buhok natin. Ano ibig sabihin yan? Kung yung mga bagay na para sa atin hindi mahalaga, sa Diyos mahalaga. So ibig sabihin, kung bilang ng Diyos ang hibla ng buhok mo, hindi ba niya alam kung anong nangyayari sa buhay mo? Naintindihan niyo ba? Alam niya yung sitwasyon mo. Alam niya yung pinagdadaanan mo. And the greatest counselor is the Lord Jesus Christ. Lumapit ka sa Panginoon. Lord, tulungan niyo nga po ako. Ang bigat po ng problema ko. Mangusap po kayo sa akin. Kailangan ko po kayo. Ang sabi sa dito, what God will give us is not just therapy, but truth therapy. Truth therapy. Yung katotohanan, ang sabi doon sa John 8:31-32, if you are truly my disciples, you will know the truth, and the truth will set you free. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Yung iba sa atin, ayaw ng katotohanan. Gusto kasi nungalingan. Bakit? Ayaw kasing magbago ng buhay. Ayaw magbasa ng Bible kasi pag nagbasa ng Bible, malalaman niya yung katotohanan. Pero ang hindi niya alam, yung katotohanan na malalaman niya sa Biblia, ito ang magpapalaya sa kanya.
Naunawaan po natin mga kapatid. Okay? Maraming kabataan nabubuhay sa kadiliman. Maraming pamilya nabubuhay sa kadiliman. Maraming mga magulang nabubuhay sa kadiliman at kasinungalingan. Subalit, kung nais nating makalaya sa kasinungalingan at sa kadiliman, let us study the Word of God, let us meditate on the Word of God, so that we will know the truth, and the truth will set us free. Because our God is a wonderful counselor. Mga kapatid, kapag ikaw pinayuhan ka ni Lord, hindi ka papayuhan na, sige anak, okay lang yan, naintindihan ko yung mga kasalanan mo. Sige lang, sige lang. Kapag pagod ka ng gumawa ng kasalanan, andito lang ako. Ganun ba si Lord? Hindi. Ang sasabihin ng Panginoon, anak, hindi ka pa ba papagod? Dapat mapagod ka na sa paggawa ng kasalanan para mabago na yung buhay mo. Kasi hanggat hindi ka napapagod gumawa ng kasalanan, hanggat hindi mo inaamin yung kasalanan mo, mananatili ka sa kasinungalingan at kadiliman at kaguluhan ng buhay. Kaya, kailangang malaman mo yung katotohanan, sundin mo yung katotohanan para mabago na, magsimula ng magbago ang takbo ng buhay mo. Naunawaan po natin. Because our God is a wonderful counselor. Pangalawa, mighty God. Sa Greek, sa Hebrew ay El Gibor. Yung El Gibor, ginagamit lang ito kay Yahweh. Ibig sabihin, ang Diyos ng manlilikha. So yung mighty God, hindi lang ito mighty hero. Kasi ang sabi ng ibang mga commentators, yan naman, mighty hero yan eh. Yan ang interpretation ng mga Jehovah's Witnesses at ng mga INC. Mighty God, hindi lang talaga mighty God yan, mighty hero yan. Pero kung pag-aaralan natin, yung ginamit dito na Hebrew words, El Gibor, ginagamit lang ito sa Diyos Ama, sa Diyos na manlilikha. So definitely, yung sinabi ng mighty God dito is really mighty God, hindi mighty hero. So, in John chapter 1 verses 2 to 3, basahin po natin, 1, 2, 3. He, referring to Jesus, was with God in the beginning. Through Him. Ito, tanong, sino yung Him na yan? Jesus. Through Him, all things were made. Without Him, Jesus, nothing was made that has been made. Ito ang tanong. Meron bang ordinaryong tao lang na manlilikha ng lahat? Meron bang isang tao lang na kayang lumikha ng mga planeta, ng mga bituin, mga billions, zillions of stars, and galaxies in the universe na isang ordinaryong tao lang? Naintindihan nyo ba? Common sense naman. Naintindihan natin? Are you listening? So, ibig sabihin, itong ipapanganak na batang ito, the Christmas child, is mighty God. Ang sabi sa Luke 1:37, ang sabi ni Angel Gabriel, all things are possible with Him. Lahat ng bagay ay posible sa Diyos. Now, the next characteristic is everlasting Father. Walang hanggang Ama. Hindi ito confusion ng Trinity. We believe in the Trinity, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nung binanggit ito na everlasting Father, hindi sinasapawan ni Jesus Christ yung pagiging Father ng God the Father. Ang binabanggit dito is not the position, but the function of the Christmas child. Ibig sabihin, the Christmas child is the source of eternity. He is the protector, the provider, and the preserver. Okay? Protector, provider, preserver. Ibig sabihin, this Christmas child, He has a fatherly care for us. Fatherly care. Isang
kalingang Ama. Yun yung katangian nitong Christmas child na ito. Now, our God cares for us. Naniniwala kayo that our God cares for us? Do you believe that God cares for you? Amen. Saan natin makikita yan? Unang Pedro 5, talatang 7. Basahin nga natin, sabay-sabay. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ano ibig sabihin ng ipagkatiwala? Ilagak. Mas maganda yung sa English eh. Sa English kasi, ang sabi doon, cast all your worries. Sa Tagalog, ano yung cast? Di ba ibalibag? Ibato. Ibalibag. Ibato ninyo sa paanan ng Diyos lahat ng inyong alalahanin. Parang ganito, make a gesture. Let us make a gesture. Halimbawa, ito yung kabigatan mo. Ibalibag mo sa Lord, no? O sige, sabay-sabay hawakan mo yung ano man ang kabigatan mo sa buhay. Hawakan mo. Kunwari, ito yung problema mo sa pera, problema mo sa asawa mo na parang demonyong nagkatawang tao. Yung problema mo sa sa utang mo, problema mo sa boss mo na 3 sungay. Okay. O sige, hawakan mo. And then, at the count of 3, ibabalibag natin, 1, 2, 3, go! Ayan. So, sabi ni Lord, ibalibag ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong mga alalahanin sapagkat nagmamalasakit siya sa iyo. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Okay? Pang-apat, Prince of Peace. Prinsipe ng kapayapaan. He is our shalom. Ano ba yung sabihin ng shalom? Ang shalom, hindi lang ito basta peace. Okay? Kaya nga sa yun daw sila Jesus Christ nung sa New Testament, hindi nila binabanggit yung salitang shalom ng isang beses lang. Shalom, shalom. 2 beses lang binabanggit. Shalom, shalom, be upon you. So, ibig sabihin nung shalom, shalom, twice mentioned, ibig sabihin, let the fullness of God's blessings be upon you. Ano yung fullness na yan? Kasama dyan yung kabuuan, kagalingan, kaayusan ng lahat-lahat sa ating buhay. Ano ba yung lahat ng aspeto ng buhay mo? Pag-aaral mo, yung pera mo, yung business mo, yung mga magulang mo, yung karir mo, kasama dyan sa shalom na yan. Okay? Maging buo, maging maayos, at gumaling yung mga sakit mo, that is, our God is our shalom. Okay? Hindi lang absence of war, yung kapayapaan. Kung hindi, it is the presence of God. Tandaan natin, maaring sabihin natin na marami kang problema. Pero hindi ibig sabihin na nasa gitna ka ng problema, hindi ka na makakaranas ng kapayapaan ng Diyos. Alam nyo ba, magmula nung namatay si Pastora Malu, tinuruan ako ng Diyos na i-recite yung 3 verses para makatulog ako ng maayos. Kasi, mula nung namatay si Pastora Malu, hirap na akong matulog. Kasi lagi ko siya naaalala, nalulungkot ako, umiiyak ako, napupuno yung dibdib ko ng kalungkutan na hindi ko kayang ipaliwanag. So, tinuruan ako ng Panginoon. 3 verses. Una, Psalm 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. In other translation, the Lord is my shepherd, I shall not lack any good thing. He makes me lie down in green pastures. Pangalawa, Psalm 27 verse 1. The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Pangatlo,
Psalm 34, verse 7. The angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them from all troubles. Kapag na-recite ko na yan tatlong yan, bago ko matulog, kumakalma na yung isip ko. Nakakatulog na ako. Naintindihan niyo ba? Pwede niyo rin gawin yan. Kasi ang gusto ng Panginoon, yung mga pangako niya, ina-apply natin sa buhay natin eh. Lalo na kung medyo ang dami mong worries, gayahin mo yung ginagawa ko. Kung nahihirapan kang matulog dahil ang dami mong iniisip, dami mong inaalala, gayahin mo yung ginagawa ko. I-recite mo yan 3 verses na yan. Lalo na yung sa panahon na para kang natatakot, na parang kinakabahan ka, na parang may mangyayaring masama sa'yo. I-recite mo yan 3 verses na yan at kakalma ka. Naintindihan niyo ba? Ano yung uli yung verses? Psalm 23 verse 1, Psalm 27 verse 1, Psalm 34 verse 7. Isulat ninyo para din niyo makalimutan. Okay? Because our God is the Prince of Peace. Now, ano yung nasa Philippians 4, 6, and 7? Basahin nga natin, 1, 2, 3, so we can English. Be anxious for nothing, but in everything, by prayers and petition with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Alam niyo yung sa Tagalog nung which surpasses all understanding? Basahin nga natin sa Tagalog. Sabi dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Alam niyo yung lumang Tagalog noong hindi kayang maunawaan, hindi kayang masayod ng pag-iisip. Ibig sabihin, yung hindi mo kayang maunawaan, yung hindi mo kayang ipaliwanag na kapayapaan ng Diyos ang magbabantay sa puso mo. Naintindihan natin na kahit gaano kagulo yung pangyayari sa kapaligiran natin, kahit gaano kakurap yung mga government leaders natin, kahit gaano kadilim ang kalagayan ng bansang Pilipinas, pwede pa rin tayong magkaroon ng kapayapaan na hindi kayang masayod ng pag-iisip. Dahil kay Kristo nagmumula ang tunay na kapayapaan ng puso. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, in life application, there are 4 ways to make Christ the center of Christmas. Okay? Una, na letter F. Forgive those who hurt you. Pastor, dali naman yan. Very common naman yung sinabi mo. Very common, pero madali bang gawin? Madali bang magpatawad doon sa mga nakasakit ng damdamin mo? Hindi di ba? Pero yan ang gusto ng Panginoon. Matuto kang magpatawad para hindi ka mabuhay sa galit at sama ng loob. Matanda ka na. Punong-puno ka pa rin ng sama ng loob. Magpatawad ka para makalaya ka. Alam nyo, kapag nagpapatawad tayo, hindi lang naman yung taong pinatatawad mo ang pinapalaya mo. Ang una mong pinapalaya, yung puso mo na nakakulong sa galit at sama ng loob. Naintindihan natin? Pangalawa, forget your bad experiences. Kalimutan mo na yung mga pangit na nakaraan. Learn from it
But forget it. Kapag natutunan mo na, kalimutan mo na. Huwag mo nang balik-balikan. Huwag mo nang i-replay sa isip mo na kung paano kang niloko ng boyfriend mo, kung paano kang inutangan ng best friend mo ng walang bayaran. Nung sinisingil mo, pinabarangay ka pa. Kalimutan mo na. Naunawaan natin. Pangatlo, find someone to help this Christmas. Humanap ka ng tao na pwede mong tulungan. Kung may sobra kang pera, huwag mong angkinin. Share it to those who need it. At makikita ninyo, ito tandaan nyo ha, kapag ikaw marunong kang magbigay sa mga taong nangangailangan, ibabalik ni Lord sa iyan ng higit pa sa doble. Naintindihan ninyo? Pero yung mga taong makukunat, yung bang makunat pa sa litid ng baka, yan eh, hindi maluwag ang pera dyan sa mga taong yan. Bakit? Ang sikip ng hawak. Pero kung ikaw maluwag ka na tumutulong sa mga nangangailangan, tandaan nyo, Acts 20 verse 35, it is more blessed to give than to receive. Mas mapalad yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Bakit? Kapag ikaw, lagi kang mapagbigay ka, hindi naman yung ikahihirap mo ha. Hindi, mapagbigay ka nung sobra-sobra sa'yo, mapagbigay ka sa mga tao na nangangailangan. Ibabalik ng Diyos yan. I'm telling you. Ibabalik ng Diyos yan. Doble-doble. Humanap ka ng taong pwede mong tulungan. Alam niyo, nabanggit ko nga sa inyo yung mga tricycle driver sa labas. Matagal na akong kinukonsensya ni Lord. 8 taon na kasi tayo dito. Pero yung mga tricycle drivers na yan, nandyan lang yan, pero hindi natin nare-reach out. Pero sabi ko, Lord, hindi ko na mapapalampas tong taon na to. Kaya ang ginawa ko, pinagbibigyan ko ng ham at ng gardenia yung mga tricycle drivers from my own pocket. Sabi ko sarili ko, pera lang yan. Ang kapalit niyan, itong mga tricycle drivers, makukuha ko yung loob niyan. And eventually, dahil sa kagandahang loob na ipinakita ko, hindi natin alam, unti-unti, isa-isa, magpapasukan dito yan at makakakilala sila sa Panginoong Hesus. Naunawaan natin. Okay? Pangatlo, pang-apat, follow the commands of Christ to love the unlovables. Ito, mabigat ito. Sundin mo yung utos ng Diyos na mahalin yung hindi mga kaibig-ibig. Okay, sample. Tingnan mo yung katabi mo. Yan bang katabi mo kaibig-ibig o hindi kaibig-ibig? Huwag ka nang magsalita. Baka magkasamaan pa kayo ng loob. Sama ng tingin ng mag-asawa sa bawat isa. So mga kapatid, follow the commands of Christ to love the unlovables. Kung ikaw nga, napaka-unlovable mo eh. Minahal ka ni Christ eh. Bakit hindi mo magawa sa iba? Kung ikaw nga eh, hindi mo kayang mahalin yung sarili mo. Pero minahal ka ni Christ. Eh di mahalin mo rin yung iba na hindi kaibig-ibig. Mahalin mo yung mga tao na sabihin na natin, wala silang kakayahan na mahalin ka pabalik. Kasi if you love the people who are unlovable, yung blessing ni Lord, tuloy-tuloy eh.
dadaloy sa iyo eh. Kasi nakikita ni Lord yung puso mo eh. Naintindihan natin. And who knows, itong mga unlovables na ito, kapag naramdaman nila yung pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan mo, madudurog ang puso niyang mga yan. Naintindihan natin. Okay? So, let the Prince of Peace of Christmas flow through you. Not just stay in you. Huwag mo sarilinin yung diwa ng Pasko. Ibahagi mo ito sa iba. And you will have a joy-filled Christmas in 2025. Now, in conclusion, balikan natin yung Isaiah 9:6. Ang sabi dito sa Isaiah 9:6, basahin natin yung wika English. 1, 2, 3. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Okay? What we need is not a politician, not an economist, not a good leader, not a multi-billionaire who can pay all the debts of the Philippines. But what we need is a Savior who can save us from the curse of sins that enslaves us. And that is Jesus Christ. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa simpleng mensahe na pinagkaloob mo sa amin. But Lord, even in the simplicity of this message, may it transform us. Yung kasimplihan ng mensahe ng Pasko, na paulit-ulit naming naririnig tuwing December, maisakabuhay namin. Magkaroon nito, kung meron pong isang taong babaguhin ngayong Paskong ito, kami po yun. Baguhin mo kami. Baguhin mo yung aming mga puso. Nang sa gayon yung mga taong nakapaligid sa amin, one person at a time, pwede din silang mabago sa pamamagitan po ninyo. Salamat po. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen.